Magandang araw mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong Let's Review Mathematics and Civil Engineering Board Problem Series. At ito po ang ating Series number 2 na pinamumunuan ng Academic Review, Engineering and Mathematics. Atin na pong simulan ang ating pangalawang serye. Para sa ating pangalawang session, ang ating given problem, solve for the value of y if the given equation is this one. 4 raised to the z power equals 32 times 2 raised to the power of 2z minus y. So, paano natin aanapin dito ang value ng y? So, anong diskarte ba ang maaaring gawin natin para ito ay masolve natin ng tama at mabilis? For our solution process, we need to rewrite each side of the equation to only use a base of 2. Halimbawa na lang sa ating given problem, may nababasa tayong number na 32. Paano ko gagawa ng paraan na ang 32 ay naka-base 2? Ang 32, kung yan ay aking i-convert sa exponential form, maaari ko yung isulat ng 2 raised to the 5, na kung saan ang ating base ay 2 na naka-raise sa 5 as exponent. Pero ang value ng kanyang pagka-32 ay hindi mawawala kasi ang 2 raised to the 5th power ay 32 pa rin. Paano naman ang 4? Ang 4 ay maaari kong isulat ng 2 square because 2 square is still 4. At ang 2 square ay may base na 2. So, ganun lang pala kadali yun. So, atin na ngayong gawin ang instruction. Ito na ngayon ang ating equation na dating ang pagkakasulat ay 4 to the z equals 32 times 2 to the exponent of 2z minus y. Ngayon, ganito na ang pagkakasulat, mga kaibigan. 2 raised to 2z equals 2 raised to the 5th power times 2 raised to the power of 2z minus y. At ngayon naman, para tuluyan nating masolve ang problem, meron tayong kailangang i-recall. Isa ito sa laws of positive integer exponents. Kailangan natin ng gamit ng product of power rule. At ito ang product of power rule. A to the m times a to the n is also equal to a raised to m plus n. After nating ma-recall ang product of power rule, kung yan ay ating gagamitin, ito na ngayon ang kaantungan ng ating given equation. We have now 2 raised to the power of 2z equals 2 raised to the exponent of 5 plus 2z minus y. Since both sides of the equation are having the same bases, ano nga ba yung base na binabanggit dito? Hindi ba't yan ang number na 2? At dahil dyan, we can simply equate now the exponents of both sides of the equation. Ang left-hand side at saka ang right-hand side ng equation natin, ang kanya-kanyang mga exponent nila, maaari na nating i-equate. At ganito ang mangyayari. 2z equals 5 plus 2z minus y. Ang 2z na nasa left-hand side, ito ang exponent ng 2 raised to 2z sa left-hand side ng ating equation originally. Pero sa kabilang banda, sa right-hand side, ang exponent ng ating 2 ay 5 plus 2z minus y. Kung kaya dahil equal ang mga bases nila at pinag-equate natin sila, ito na ngayon ang ating na-form na equation. 2z equals 5 plus 2z minus y.
At ngayon naman, ang ating susunod na akbang, kailangan nating may transpose ang 2z galing sa right-hand side ng equation papuntang left-hand side ng equation natin. Ang ating equation ngayon ay naging 2z minus 2z equals 5 minus y. But 2z minus 2z is equals 0. Kaya ito na ngayon ang magiging bagong itsura ng ating equation. At syempre, ito na ngayon ang ating equation. Dahil 2z minus 2z 0, ang equation natin ngayon ay 0 equals 5 minus y. At syempre, after nyan, kailangan nating matranspose ulit ang negative y sa left-hand side ng equation natin. Kung kaya't ang ating final answer para sa value ng y equals 5. Maraming salamat po and pagpalain tayong lahat ng Panginoon.